Umuulan ng gabing iyon, isang tuloy-tuloy na ambon na tila walang balak tumigil, parang may gustong burahin sa mundo ngunit hindi kayang gawin ng marahas. Kaya dahan-dahan nitong kinukuha ang init ng paligid. At sa ilalim ng maputlang ilaw ng poste, sa gilid ng kalsada ay nakatayo si Jing Chen. Basang-basa ang buhok, ang damit ay dumikit na sa kanyang balat, ngunit ni hindi man lang siya kumikilos para sumilong. Dahil sa totoo lang, wala siyang pakialam kung sipunin siya o hindi. Wala siyang pakialam kung anong mangyayari sa kanya ngayong gabi. Dahil ang mas mabigat ay hindi ang lamig ng ulan, kundi ang bigat ng loob na hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng pagod na hindi nanggagaling sa katawan, kundi sa paulit-ulit na buhay na hindi naman niya pinili. Isang buhay na puno ng inaasahan, ng utos, ng pagkukumpara, at ng paulit-ulit na tanong kung bakit hindi siya nagiging katulad ng gusto ng lahat. At sa loob ng kanyang isip ay paulit-ulit ang boses ng kanyang ina, ang galit, ang pagkadismaya, ang mga salitang mas masakit pa kaysa sa anumang palo. Kaya sa gabing iyon pinili niyang lumabas. Hindi para maglakad lang, kundi para tumakas kahit sandali, kahit wala siyang pupuntahan, kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Basta ang mahalaga ay makalayo siya sa mundong pilit siyang hinuhubog sa anyong hindi niya kinikilala bilang sarili niya. Sa kabilang dulo ng parehong kalsada, sa parehong ulan ngunit sa ibang realidad, si Kiki ay nakayuko. Pinupulot ang mga bote at lata na halos tangayin na nang rumaragas ang tubig sa gilid ng daan. Ang kanyang kamay ay namumula sa lamig. Ang kanyang tsinelas ay halos mapigtas na sa bawat hakbang. Ngunit hindi siya humihinto dahil para sa kanya ang ulan ay hindi eksena, kundi hadlang. Bawat patak ay dagdag hirap, bawat minuto ay mahalaga dahil may naghihintay sa kanya, isang lola na ang bawat hininga ay parang hiniram na lamang sa oras. Kaya kahit pagod na siya, kahit kumakalam ang sikmura niya, pinipilit niyang magpatuloy. At habang abala siya sa pag-ipon ng mga baryang katumbas ng kanyang pagod, ay bigla niyang narinig ang sigaw ng isang matanda. Kasunod ang mabilis na yabag ng isang lalaking tumatakbo palayo. At sa isang iglap nakita niya ang eksena. Ang matandang babae ay nakaupo sa basa at malamig na kalsada. Nanginginig, hawak ang isang maliit na supot na tila mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay. At hindi na nag-isip si Kiki. Hindi siya nagtanong kung kaya ba niya o kung dapat ba siyang makialam. Tumakbo siya agad. Dahil sa mundong kinalakihan niya, ang pag-aalinlangan ay pribilehiyong hindi niya kayang angkinin. Hinabol niya ang lalaki. Kahit mas malaki ito sa kanya, hinawakan niya ang manggas nito at kahit natakot siya sa isang iglap, ay hindi siya bumitaw. Dahil may mga sandali na ang tama ay hindi mo pinag-iisipan, ginagawa mo na lang at sa sandaling iyon, kahit mahina siya, kahit wala siyang kapangyarihan, may lakas siyang hindi kayang sukatin ng kahit anong bagay. Mula sa di kalayuan ay pinapanood ni Jingchen ang lahat, tahimik, walang galaw, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na katulad kanina na walang pakialam. Dahil sa unang pagkakataon ay may nakita siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Isang batang babae na marumi ang damit, ngunit malinis ang prinsipyo. Isang taong walang yaman, ngunit may lakas ng loob na wala sa kanya. At habang pinapakinggan niya ang boses ni Kiki na nagsasabing, ang kasalanan ay kasalanan, kahit gaano kaliit. May kung anong gumalaw sa loob niya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi ito galit, hindi ito saya, kundi isang tahimik na pagkagising. Parang may bahagi ng sarili niya na matagal nang natutulog ang biglang nagmulat ng mata. At nang matapos ang gulo, nang maibalik ang pera sa matanda, at nang makita niya kung paano yumuko si Kiki at mahinang nagsalita na parang wala siyang ginawang kakaiba, doon niya napagtanto na may mga taong nabubuhay hindi para sa sarili, kundi para sa tama. At sa simpleng sandaling iyon, sa ilalim ng ulan, na tila walang katapusan, nagsimula ang isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan, ngunit alam niyang hindi na mawawala. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong hindi humanga sa kanya, hindi natakot sa kanya,
At hindi rin nagpakitang gilas para mapansin siya, kundi simpleng ginawa lang ang dapat gawin. At marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi na niya kayang alisin ang imahe ng batang yon sa kanyang isip kahit pagustuhin niya. Kinabukasan, tila walang nangyari sa lungsod. Ang ulan ay tumigil, ang mga kalsada ay natuyo, at ang mga tao ay bumalik sa kani-kanilang buhay na parang ang gabi ay isa lamang panandaliang eksena na madaling kalimutan. Ngunit para kay Jing Chen, may naiwan. Isang bakas na hindi niya maipaliwanag. Isang imahe ng isang batang babae na patuloy na bumabalik sa kanyang isip kahit pilit niya itong isinasantabi. At sa loob ng marangyang bahay na puno ng katahimikan na mas mabigat pa kaysa ingay, muli niyang narinig ang boses ng kanyang ina, malamig, matalim, at puno ng pagkadismaya. Tinatanong kung kailan siya matututo, kung kailan siya titigil sa pagiging pabigat, kung kailan siya magiging anak na karapat-dapat sa apelidong dala niya. Ngunit sa halip na sumagot, tumahimik siya. Dahil sa unang pagkakataon, ang mga salitang yon ay hindi na ang pinakamasakit na naririnig niya. Mas malakas pa ang alaala ng isang simpleng boses na nagsabing mali ang magnakaw kahit gaano kaliit. At doon nagsimulang mabasag ang matagal ng pader sa loob niya. Hindi pa buo, hindi pa malinaw, ngunit sapat para magdulot ng pag-aalinlangan sa dati niyang paniniwala na wala nang magbabago sa kanya. Sa kabilang panig ng lungsod, si Kiki ay nakaupo sa gilid ng kama sa isang maliit at halos masikip na silid ng ospital. Hawak ang kamay ng kanyang lola na mahina ang pulso, pinipilit ngumiti kahit alam niyang ang perang nasa kanyang bulsa ay hindi sapat para sa gamutan na kailangan. At habang nakatingin siya sa mga dingding na puti, ngunit tila walang pag-asa, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na matagal na niyang pasan. Dahil sa murang edad, ay natutunan niyang walang ibang sasalo sa kanya kundi ang sarili niya. At nang sabihin ng doktor ang halaga ng operasyon, hindi siya umiyak, hindi siya nagreklamo. Bagkus tahimik niyang tinanggap ang katotohanan na kailangan niyang gumawa ng paraan kahit gaano kahirap, kahit paibig sabihin nito ay isuko niya ang oras, ang pagod, at marahil pati ang sarili niyang pangarap. Dahil para sa kanya, ang pamilya ay hindi pinipili. Ito ay pinanghahawakan kahit masakit. Ang dalawang mundong ito, na dapat ay hindi kailanman nagtagpo, ay muling pinaglapit ng isang desisyong hindi inaasahan dahil sa parehong araw na yon, sa loob ng isang opisina na amoy mamahaling kahoy at kapangyarihan, pinag-usapan ng ina ni Jing Chen ang isang solusyon na hindi na bago sa kanila, maghanap ng tutor, hindi lang para turuan ang anak niyang mag-aral, kundi para disiplinahin ito, para ayusin ang ugaling hindi na niya kayang kontrolin. At sa kabilang banda, si Kiki ay nakatayo sa harap ng parehong babae, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang taong desperado. Isang batang handang tanggapin ang anumang kondisyon kapalit ng buhay ng kanyang lola. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi ito simpleng usapan ng trabaho, kundi isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng dalawang taong may kanya-kanyang dahilan. Ang isa ay gustong baguhin ang anak, ang isa naman ay gustong iligtas ang natitirang pamilya. At sa sandaling iyon, ang agwat ng kanilang estado ay tila naging tulay imbes na hadlang. Hindi natuwa si Jing Chen nang marinig ang balita. Sa katunayan ay halos wala siyang pakialam. Dahil para sa kanya, ang mga tutor ay iisa lamang ang papel. Dumating, sumubok, at umalis. Ngunit nang makita niya si Kiki na nakatayo sa loob ng kanyang silid, basang-basa pa rin ang alaala ng gabing iyon sa kanyang isip. May kung anong nagbago sa kanyang ekspresyon, hindi niya agad tinanggap, hindi rin niya agad tinanggihan. Bagkus pinili niyang subukan ang isang bagay na dati ay hindi niya ginagawa. Makinig, at habang si Kiki ay nagsalita ng diretsyo, walang paligoy-ligoy, walang takot. Sinabi niyang hindi siya naroon para makiusap, kundi para magturo at magdisiplina. At kung kailangan niyang pumili sa pagitan ng sakit o pag-aaral, mas mabuti nang pumili siya ngayon pa lang. Doon unang naramdaman ni Jing Chen ang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may humahamon sa kanya, hindi para talunin siya, kundi para baguhin siya. At sa halip na tumalikod gaya ng dati,
Nanatili siya, tahimik, ngunit sa loob niya, unti-unting gumagalaw ang isang bagay na matagal nang hindi gumalaw, isang pagnanais na subukan, kahit hindi pa niya alam kung bakit. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang laban na hindi pisikal, ngunit mas mahirap harapin. Dahil si Kiki ay hindi umaatras, hindi siya natitinag sa galit, sa panlalait, o sa pagwawalang bahala. At sa bawat pagkakataong sinusubukan siyang paalisin ni Jing Chen, mas lalo siyang tumitibay, parang ang presensya niya ay isang paalala na hindi lahat ng tao sa mundo ay susuko kapag nahirapan. At habang lumilipas ang oras, napansin ni Jing Chen na may mga bagay na unti-unting nagbabago. Hindi agad halata, hindi dramatic, ngunit totoo. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa mga libro, ang paraan ng kanyang pakikinig, at higit sa lahat, ang paraan ng kanyang pagtingin kay Kiki na hindi na lamang isang tutor, kundi isang salamin ng kung ano ang maaari niyang maging kung pipiliin niyang magbago. Sa gitna ng katahimikan ng isang gabi, habang ang ilaw ng lampara ay bahagyang kumikislap at ang mundo sa labas ay tila nakatulog na, napagtanto ni Jing Chen na ang laban na kinakaharap niya ay hindi laban kay Kiki, kundi laban sa sarili niyang matagal ng tinatanggihan na potensyal. At sa unang pagkakataon, hindi siya tumakas, hindi siya nagreklamo, kundi tahimik na binuksan ng libro at nagsimulang magbasa. Hindi dahil pinilit siya, kundi dahil may isang taong naniwala na kaya niya. At marahil, iyon ang simula ng isang pagbabagong hindi na niya kayang baliwalain. Sa mga sumunod na linggo, ang pagbabago ay hindi dumating ng biglaan. Hindi ito yung uri ng himala, na isang iglap lang ay nagiging perpekto ang lahat, kundi isang mabagal, halos hindi napapansing pag-usad na parang tubig na unti-unting humuhubog sa bato. At sa bawat araw na magkasama sina Jing Chen at Kiki, may mga sandaling tila, pareho silang sumusubok intindihin ang isa't isa, kahit walang malinaw na usapan tungkol dito. Dahil sa bawat pahina ng librong binubuksan ni Jing Chen ay may kasamang pag-aalinlangan, may kasamang pagkainip, ngunit sa bawat pagkakataong gusto niyang sumuko, ay naroon si Kiki, hindi sumisigaw, hindi nananakot, kundi nakatingin lang sa kanya na parang sinasabing kaya niya, kung gugustuhin niya, at iyon ang mas nakakapagod labanan. Dahil ang isang taong naniniwala sa'yo ay mas mahirap tanggihan kaysa sa isang taong pilit kang kinokontrol. Kaya kahit hindi niya aminin, nagsimula siyang magbago. Hindi dahil napilitan siya, kundi dahil ayaw niyang sirain ang paniniwalang iyon. Sa hapagkainan ng kanilang bahay, kung saan dati ay puno ng pagkaing, halos hindi niya ginagalaw. Nagsimulang maging tahimik ang bawat kilos niya. Dahil sa unang pagkakataon ay napansin niyang may mata na nakatingin sa bawat butil ng kanin na kanyang iniiwan. At nang isang gabi ay itinulak niya ang plato, palayo, at sinabing hindi na siya kakain. Inaasahan niyang walang mangyayari. Ngunit nakita niya si Kiki na tahimik na umupo at kinain ang mga natira niyang pagkain. Hindi para ipahiya siya kundi para ipakita kung ano ang kahulugan ng pag-aaksaya. At sa sandaling iyon ay may kung anong kumirot sa loob niya. Isang uri ng hiya na hindi niya pa naramdaman dati. Hindi dahil pinagalitan siya, kundi dahil may isang taong piniling ipakita sa kanya ang realidad na matagal na niyang iniiwasan. At nang sumunod na gabing iyon, ay tahimik niyang inubos ang pagkain sa kanyang plato, hindi dahil pinilit siya, kundi dahil ayaw na niyang makita ang parehong eksena muli. Sa silid-aralan na ginawa para sa kanya sa loob ng mansyon, kung saan dati ay puno lamang ng mga librong hindi niya binubuksan, nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang bawat pahina. At kahit hindi niya agad naiintindihan ang mga problema, kahit minsan ay sumasakit ang ulo niya sa kakaisip, hindi na siya agad sumusuko. Dahil sa bawat pagkakataong nahihirapan siya ay naroon si Kiki. Ipinaliliwanag ng mahinahon, inuulit kung kinakailangan, at kahit minsan ay nagiging matigas ang boses nito, kapag napapansin niyang tinatamad na naman siya, hindi iyon tulad ng galit na nakasanayan niya mula sa iba, kundi isang uri ng disiplina na may kasamang pag-aalaga. At sa pagitan ng kanilang pag-aaral
ay may mga sandaling tahimik lamang sila, walang salita. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na mabigat tulad ng dati, kundi parang pahinga sa gitna ng isang mahabang paglalakbay. Hindi rin napigilan ni Jing Chen na mapansin ang maliliit na detalye tungkol kay Kiki, ang paraan ng kanyang pag-aayos ng mga libro na tila may sariling sistema, ang paraan ng kanyang pagkain na parang bawat subo ay mahalaga, at ang paraan ng kanyang pagtingin sa labas ng bintana tuwing gabi, na parang may hinahanap na hindi niya maabot. At kahit hindi niya tinatanong, nararamdaman niyang may dala itong bigat na hindi basta nakikita, isang kwento na hindi niya pa alam, ngunit unti-unti niyang gustong maintindihan. At sa tuwing naiisip niya ang gabing nagkita sila sa ulan, napagtanto niyang ang batang iyon ay hindi lamang matapang, kundi puno rin ng responsibilidad na hindi dapat pasan ng isang tulad niya. Kaya sa halip na mainis, mas lalo siyang napapaisip kung bakit sa kabila ng lahat ng iyon ay nagagawa pa rin nitong manatiling matatag. Isang gabi, habang ang ulan ay muling bumalik, na parang isang pamilyar na alaala na ayaw tuluyang mawala, nakaupo sila sa harap ng mesa, parehong tahimik, habang si Jing Chen ay nakatingin sa isang problemang hindi niya agad masagot. At nang maramdaman niyang muli ang inis na dati niyang tinatakasan, bahagya siyang napahinto at tumingin kay Kiki. At sa halip na magreklamo, ay tinanong niya kung paano ito gagawin. At sa simpleng tanong na yon, ay may nabagong hindi na niya kayang ibalik. Dahil iyon ang unang pagkakataon na pinili niyang humingi ng tulong sa halip na tumalikod. At habang ipinapaliwanag ni Kiki ang solusyon ng dahan-dahan, napansin niyang hindi na niya iniisip kung gaano kahirap ang problema, kundi kung paano niya ito mauunawaan. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mahinang ilaw at tunog ng ulan, nagsimula siyang maramdaman ang kakaibang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang pakiramdam na hindi galing sa tagumpay, kundi sa proseso ng pagkatotoo. Sa mga araw na lumipas, ang batang dating nasa hulihan ng klase ay unti-unting umangat. Hindi pa perpekto, hindi pa pinakamahusay, ngunit sapat para mapansin ng iba. At habang ang kanyang ina ay nagsimulang magpakita ng kakaibang katahimikan imbes na galit, si Jing Chen ay hindi na naghahanap ng papuri dahil ang mas mahalaga sa kanya ay ang bawat maliit na progreso na nakikita niya sa sarili. At higit sa lahat, ang paraan ng pagtingin ni Kiki sa kanya na unti-unting nagbago mula sa isang batang pasaway tungo sa isang taong may potensyal. At kahit hindi nila ito sinasabi, pareho nilang nararamdaman na may nabubuong koneksyon sa pagitan nila. Isang bagay na hindi nila pinapangalanan, ngunit hindi rin nila maikakaila. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa bawat patak ng ulan na tila paulit-ulit na bumabalik sa kanilang buhay, may isang tahimik na pangako na unti-unting nabubuo. Hindi pa malinaw, hindi pa sinasabi. Ngunit naroon, naghihintay ng tamang sandali upang marinig. Isang pangakong mag-uugnay sa kanilang dalawa sa paraang hindi nila inaasahan. At marahil, iyon ang simula ng isang damdaming mas malalim pa kaysa sa kanilang kayang unawain sa ngayon. Dumating ang sandaling hindi nila kayang pigilan, kahit gaano pa nila gustuhin na pahabain ang mga araw na tila unti-unting nagiging mas tahimik, mas maayos, at mas totoo kaysa sa dati dahil ang bakasyon ay may hangganan at ang mga bagay na pansamantala ay hindi kailanman pwedeng manatili kung hindi ito pipiliing gawing permanente. Ngunit para kay Kiki, ang salitang permanente ay hindi kailanman naging option dahil ang buhay niya ay laging nakatali sa kung ano ang kailangan gawin, hindi sa kung ano ang gusto niyang maramdaman. At habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, mas lalo niyang pinipiling maging tahimik, mas pinipili niyang ituon ang sarili sa pagtuturo, sa pag-aayos ng mga natitirang leksyon, at sa pagtiyak na kahit wala siya ay kayang magpatuloy ni Jing Chen dahil para sa kanya, ang pag-alis ay hindi dapat maging sugat kundi isang tulay, isang hakbang na magtutulak sa isang tao na magpatuloy kahit mag-isa. Ngunit para kay Jing Chen, ang bawat araw na lumilipas ay tila mas mabigat kaysa sa nauna dahil kahit hindi niya ito sinasabi, kahit hindi niya ito inaamin kahit sa sarili niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng isang bagay
na hindi niya pa lubos na nahahawakan at sa bawat tingin niya kay Kiki na tila mas lumalayo. Kahit nasa harap lang niya, may kung anong kaba na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na parang may hinahabol siyang oras na hindi niya kayang pigilan. Kaya sa halip na tumahimik gaya ng dati, nagsimula siyang gumawa ng mga bagay na hindi niya karaniwan ginagawa. Mas nagsikap siya sa pag-aaral, mas maingat siya sa kilos, mas tahimik sa pagkain, na parang sa bawat pagbabago ay umaasa siyang may mapipigilan siya, na baka kung magiging mas mabuti siya, may dahilan si Kiki na manatili kahit kaunti pa. Isang gabi, habang ang hangin ay malamig at ang ilaw sa loob ng silid ay bahagyang nanginginig, nakaupo sila sa magkabilang panig ng mesa, parehong tahimik, ngunit puno ng hindi nasasabi. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw, si Jing Chen ang unang nagsalita. Hindi tungkol sa aralin, hindi tungkol sa problema, kundi tungkol sa isang tanong na matagal na niyang pinipigilan. Tinanong niya kung kailan ito aalis, at kahit alam na niya ang sagot, kahit naramdaman na niya ito sa bawat kilos ni Kiki, iba pa rin kapag narinig mo ito ng direkta. At nang sumagot si Kiki ng simple, walang drama, walang emosyon, parang isang katotohanang matagal nang tinanggap, doon niya naramdaman ang bigat ng salitang paalam, kahit hindi pa ito sinasabi. Hindi sumagot agad si Jing Chen, hindi siya nagalit, hindi rin siya nagtampo. Bagkus tumingin lamang siya sa mesa na parang may hinahanap na sagot sa mga guhit ng kahoy. At sa loob ng kanyang isip ay bumabalik ang lahat ng sandali na magkasama sila. Ang unang gabi sa ulan, ang unang aral, ang unang pagkakataon na pinuri siya. At sa gitna ng lahat ng iyon ay napagtanto niyang hindi na lamang ito tungkol sa pag-aaral o pagbabago, kundi tungkol sa isang tao na unti-unti niyang naging bahagi ng kanyang mundo nang hindi niya namamalayan. Kaya sa halip na pigilan siya, sa halip na sabihin ang gusto niyang sabihin, pinili niyang manahimik dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang pigilan si Kiki kahit gusto niya. Kinabukasan, habang ang umaga ay tila mas maliwanag kaysa dati, ngunit may kasamang lungkot na hindi maipaliwanag, dumating ang oras ng paghihiwalay at sa loob ng bakuran ng mansyon, kung saan dati ay wala siyang pakialam sa mga taong umaalis o dumarating, ngayon ay nakatayo si Jing Chen na parang hindi alam kung ano ang gagawin sa sarili niyang mga kamay. Habang si Kiki ay nakahawak sa maliit niyang bag, handang umalis nang hindi lumilingon. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, narinig niya ang boses ni Jing Chen, hindi malakas, hindi sigurado, ngunit sapat para mapahinto siya. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng dalawang taong hindi sanay magpahayag ng nararamdaman, may isang bagay na kailangang sabihin kahit hindi ito perpekto. Sinabi ni Jing Chen na mag-aaral siya, na magsisikap siya, na hindi na siya magiging tulad ng dati. At kahit simple lamang ang mga salitang yon, may bigat itong dala na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong paliwanag. Dahil iyon ang unang beses na nagsalita siya hindi para sumagot, kundi para mangako. At kahit hindi niya sinabi kung bakit, kahit hindi niya diretsyong inamin ang dahilan, pareho nilang alam kung para kanino iyon. At nang marinig iyon ni Kiki, hindi siya ngumiti ng malaki, hindi siya umiyak, ngunit may bahagyang paglambot sa kanyang mga mata. Isang tahimik na pagtanggap sa pangakong iyon na parang alam niyang hindi ito basta mawawala. Hindi na siya nagsalita pa, dahil para sa kanya, ang mga salita ay hindi kailangang pahabain kung malinaw na ang ibig sabihin. Kaya tumango siya ng bahagya at tuluyang tumalikod. Naglakad palayo nang hindi na lumingon. Habang si Jing Chen ay nanatiling nakatayo, pinapanood ang unti-unting paglaho ng isang taong nagbago sa kanya nang higit pa sa inaasahan niya. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng maliwanag na umaga na tila salungat sa bigat ng kanyang nararamdaman, gumawa siya ng isang desisyon na hindi na niya babawiin, isang desisyon na hindi niya agad maiintindihan, ngunit magdadala sa kanya pabalik sa parehong taong iyon balang araw. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang bagay siyang gustong balikan, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil pinili niya. At habang papalayo si Kiki, habang ang pagitan nila ay unti-unting lumalaki, may isang tahimik na pangako
na nanatili sa hangin, hindi nasabi. Ngunit naramdaman ng dalawa, isang pangakong kahit paghiwalayin man sila ng panahon, ng distansya at ng pagbabago, may isang araw na muli silang magtatagpo. At sa araw na yon, hindi na sila magiging pareho ng dati. Lumipas ang mga taon na parang tubig na hindi na maibabalik sa pinanggalingan. Tahimik ngunit walang tigil, at sa pagitan ng bawat araw na nagdaan, unti-unting nagbago ang mundo ng dalawang taong minsang nagtagpo sa ilalim ng ulan. Dahil si Jing Chen ay hindi na ang batang walang direksyon na dati niyang kinikilala bilang sarili, kundi isang lalaking unti-unting hinubog ng disiplina, ng ambisyon, at ng isang pangakong matagal na niyang kinikimkim sa loob. At habang lumalawak ang kanyang pangalan sa mundo ng negosyo, habang ang bawat desisyon niya ay may bigat na kayang baguhin ang kapalaran ng iba, may isang bahagi sa kanya na nananatiling tahimik, isang bahagi na hindi naapektuhan ng yaman, ng kapangyarihan, o ng paghanga ng iba. At iyon ay ang alaala ng isang batang babae na hindi kailanman humanga sa kanya, ngunit nagbago sa kanya ng higit pa kaysa sa sino man. Sa kabilang banda, si Kiki ay hindi rin nanatili sa dati niyang anyo dahil ang buhay na kanyang tinahak ay hindi naging madali. Ang pagkawala ng kanyang lola ay iniwan siyang mag-isa sa mundong matagal na niyang kinakaharap ng walang sandigan. At sa bawat hakbang na kanyang ginawa, dala niya ang sakit ng pagkawala. Ngunit hindi niya hinayaang iyon ang magdikta ng kanyang kapalaran. Bagkus ginamit niya ito bilang lakas upang magpatuloy, upang matuto, at upang maging higit pa sa kung ano ang inaasahan sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan ay may mga gabing hindi niya kayang takasan ang katahimikan, mga gabing bumabalik ang alaala ng isang batang lalaki na minsang nangako na babalik. At kahit pilit niyang sinasabi sa sarili na ang mga pangako ay madaling mawala sa paglipas ng panahon, may isang bahagi sa kanya na hindi pa rin tuluyang nakakalimot. Sa loob ng isang marangyang sasakyan na tahimik na dumadaan sa mga kalsada ng lungsod, nakaupo si Jing Chen, nakatingin sa labas na parang may hinahanap sa bawat ilaw na dumadaan. At sa kanyang tabi ay ang kanyang assistant na nagsasalita tungkol sa mga plano, sa mga meeting, sa mga taong gustong makipagkita sa kanya, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Dahil sa kabila ng lahat ng tagumpay na kanyang nakamit, may isang tanong na hindi niya kailanman nasagot. Nasaan si Kiki ngayon? At kumusta na siya? At habang ang mga alaala ay bumabalik ng mas malinaw kaysa dati, napagtanto niyang ang pangakong ginawa niya noon ay hindi lamang isang salita, kundi isang bagay na patuloy na gumagalaw sa bawat desisyon na kanyang ginagawa. Kaya sa halip na sumunod sa plano ng kanyang pamilya na pumili ng mapapangasawa mula sa mga pamilyang may kaparehong estado, pinili niyang bumalik sa lugar na matagal na niyang iniwan, isang desisyong hindi niya ipinaliwanag, ngunit malinaw ang dahilan sa kanyang sarili. Sa kanyang pagbalik, ang mundo na kanyang naalala ay hindi na pareho. Ang mga daan ay nagbago, ang mga bahay ay tila mas luma kaysa sa kanyang alaala, at ang hangin ay may dalang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ngunit hindi niya sigurado kung handa na ba siyang harapin. At nang marating niya ang lugar na dati niyang kilala bilang tahanan ni Kiki, ang kanyang puso ay bahagyang bumilis. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa inaasahan. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang inaasahan niya, kundi isang katotohanang hindi niya agad matanggap. Wala na si Kiki doon, at ang bahay na minsang puno ng alaala ay pagmamay-ari na ng iba. Ang bawat salitang narinig niya mula sa bagong nakatira ay parang unti-unting bumabasag sa kanyang inaasahan dahil nalaman niyang umalis si Kiki matapos pumanaw ang kanyang lola, at ang tanging naiwan ay mga kwentong hindi sapat upang punan ang mga taon na nawala. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng isang lugar na minsan niyang binalikan ng may pag-asa, naramdaman niya ang isang uri ng pagkabigo na hindi niya inasahan, hindi dahil nawala si Kiki, kundi dahil huli na siya. At kahit anong gawin niya, kahit gaano pa siya kalakas ngayon, hindi niya kayang ibalik ang oras na lumipas nang wala siya.
Ngunit sa halip na sumuko, sa halip na tanggapin na lamang ang pagkawala, may isang bahagi sa kanya na tumanggi. Isang bahagi na matagal nang hinubog ng pangakong hindi niya kinalimutan. Kaya sa halip na umalis, pinili niyang hanapin ang susunod na bakas, ang susunod na posibilidad. Kahit gaano pa ito kahirap, kahit gaano pa ito katagal, dahil para sa kanya, ang paghahanap kay Kiki ay hindi na lamang tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi niya kayang ipagpalit kahit sa lahat ng mayroon siya ngayon. At habang ang gabi ay muling bumabalot sa paligid, habang ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting nagiging malabo sa kanyang paningin, napagtanto ni Jing Chen na ang paglalakbay na ito ay hindi magiging madali. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kahit gaano pa katagal, kahit gaano pa kalayo, hinding-hindi siya titigil hanggat hindi niya muling nakikita ang taong minsang nagbago sa kanya. Dahil sa lahat ng bagay na kanyang nakuha sa buhay, iyon lamang ang hindi niya kayang palitan. Ang lungsod ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng gabi, puno ng musika, halakhakan, at mga ngiting tila perpekto mula sa malayo. Ngunit sa gitna ng isang enggrandeng bulwagan kung saan ginaganap ang isang marangyang kasal, may isang katahimikan na hindi nakikita ng karamihan. Isang uri ng tensyon na nakatago sa pagitan ng mga titig at mga salitang hindi sinasabi. At habang ang mga bisita ay abala sa pagbati at paghanga sa kagandahan ng okasyon, si Jing Chen ay nakatayo sa gilid. Tahimik, ang kanyang presensya ay hindi kailangang ipaalam dahil sapat na ang kanyang pangalan upang kilalanin siya. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya dumating bilang isang CEO, hindi bilang isang taong may kapangyarihan, kundi bilang isang taong naghahanap ng sagot sa isang tanong na matagal na niyang kinikimkim. At sa bawat hakbang napapalapit siya sa sentro ng kasiyahan, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng posibilidad na maaaring huli na ang lahat. Naroon si Kiki, nakasuot ng puti, tahimik na nakatayo sa harap ng altar na parang isang imahe na matagal na niyang iniisip ngunit hindi inaasahang makikita sa ganitong paraan. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Jing Chen ay tila huminto. Ang ingay ay naging mahina, ang ilaw ay naging malabo, at ang tanging malinaw ay ang imahe ng babaeng minsang iniwan niya na ngayon ay tila papasok sa isang buhay na wala siya. At kahit napilit niyang pinipigilan ang sarili na lumapit, may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na gawin ito, napigilan ang kasal, nasabihin ang lahat ng hindi niya nasabi noon. Ngunit sa halip ay nanatili siyang nakatayo. Dahil sa unang pagkakataon, ang takot na mawala siya ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na ipaglaban siya. Habang nagpapatuloy ang seremonya, ang bawat salita ng pari ay parang isang kutsilyo na dahan-dahang tumatama sa kanyang dibdib, hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa pagsisisi. At sa bawat sandali na lumilipas, ay mas lalo niyang napagtanto kung gaano kahalaga ang mga bagay na hindi niya pinahalagahan noon. At sa kanyang isip ay bumabalik ang lahat ng pagkakataon na maaari niyang ginawa ang isang bagay ngunit piniling huwag. At sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang simpleng katotohanan na hindi niya kayang takasan. Kung may kasalan man na dapat sisihin, iyon ay siya mismo. Ngunit ang katotohanan ay hindi kasing simple ng nakikita. Dahil sa likod ng nangiti ni Kiki ay may isang uri ng katahimikan na hindi tugma sa okasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi sumasayaw sa saya, kundi tila may hinahanap, parang may hinihintay na hindi pa dumarating. At sa pagitan ng mga titig na iyon ay may isang sandali na nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang iglap lamang, ngunit sapat upang maramdaman ni Jing Chen na may mali, na ang eksenang ito ay hindi ang katotohanang pinaniniwalaan ng lahat. At sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay muling bumilis, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman. Gayunpaman, pinili niyang umatras, hindi dahil sumuko siya, kundi dahil naunawaan niyang ang ilang laban ay hindi dapat ipaglaban sa gitna ng ingay at kaguluhan. At habang ang kasal ay nagpapatuloy at ang mga palakpakan ay pumupuno sa bulwagan, tahimik siyang lumabas.
Iniwan ang lugar na yon na parang isang panaginip na hindi niya kayang baguhin. Ngunit sa bawat hakbang na palayo siya, ay may isang desisyon na unti-unting nabubuo sa loob niya. Isang desisyon na hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Dahil kung ang nakita niya ay hindi ang buong katotohanan, handa siyang hanapin ito kahit gaano pa ito kalalim. Sa labas ng bulwagan, ang hangin ay malamig, at sa di kalayuan ay may mga ilaw ng lungsod na tila kumikislap tulad ng mga alaala na hindi kailanman tuluyang nawawala. At habang siya ay nakatayo roon, pinikit niya ang kanyang mga mata sandali, pinakinggan ang sarili niyang paghinga. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, malinaw sa kanya ang susunod niyang hakbang. Hindi siya aalis nang hindi nalalaman ang totoo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nauunawaan kung bakit ang babaeng iyon ay nakatayo sa altar, na parang hindi siya kabilang sa eksenang iyon. Sa kabilang banda, sa loob ng bulwagan na puno ng ilaw at musika, si Kiki ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig kahit pilit niyang pinipigilan, at sa loob niya ay may isang bagyo na hindi nakikita ng iba. Dahil ang kasal na ito ay hindi kanya, ang papel na ginagampanan niya ay hindi niya pinili, at ang katahimikan na kanyang ipinapakita ay hindi tanda ng pagtanggap kundi ng pagtitiis. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pangalan na patuloy na bumabalik sa kanyang isip, isang alaala na hindi niya tuluyang pinakawalan kahit pilit niyang sinasabi sa sarili na tapos na yon. At sa sandaling iyon, kahit hindi niya alam kung bakit, naramdaman niyang may nagbago sa hangin. Parang may isang taong malapit na muling pumasok sa kanyang mundo. At sa gabing iyon, sa pagitan ng isang kasal na puno ng lihim at isang lalaking hindi handang sumuko, nagsimula ang isang bagong yugto ng kanilang kwento. Isang yugto na hindi na tungkol sa mga pangakong iniwan sa nakaraan, kundi sa mga katotohanang kailangang harapin, at sa pagkakataong ito, wala nang aatras. Hindi nagtagal matapos ang kasal, nagsimulang magbukas ang mga bitak sa perpektong larawan na ipinakita sa lahat, at ang katahimikan na matagal nang pinipili ni Kiki ay unti-unting napalitan ng isang malamig, ngunit matatag na paninindigan. Dahil sa likod ng engrandeng seremonya ay may mga lihim na hindi kayang itago ng ilaw at musika. At habang ang pamilya Ning ay abala sa pagpapanatili ng kanilang reputasyon, hindi nila napansin na ang taong matagal nilang itinuring na mahina ay hindi na ang parehong batang iniwan nila noon, kundi isang babaeng natutong lumaban nang hindi kailangang sumigaw. Isang taong kayang tumayo sa gitna ng paninira nang hindi nawawala ang sarili. At sa bawat salitang ibinabato sa kanya, mas lalo lamang tumitibay ang kanyang loob na bawiin ang mga bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa loob ng malaking bahay na minsang hindi niya matawag na tahanan, muling tumapak si Kiki. Ngunit ang kanyang presensya ngayon ay iba na. Hindi na siya ang batang tahimik na sumusunod sa utos, kundi isang taong may layunin. At habang ang kanyang ama at madrasta ay nagsasalita ng may halong panlalait at pagmamataas, hindi siya umatras, hindi siya yumuko. Bagkus direkta niyang tinanong ang mga bagay na matagal na niyang kinikimkim. Ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanyang ina, ang dahilan kung bakit siya itinapon sa probinsya, at ang mga kasinungalingan na ginamit upang itaas ang iba habang siya ay binababa. At sa bawat sagot na pilit nilang iniwasan, mas lalo niyang napagtanto na ang katahimikan na kanyang pinili noon ay hindi na sapat sa mundong ito. Samantala, si Jing Chen ay hindi tumigil sa paghahanap ng katotohanan, at habang ang kanyang mga tao ay nag-iimbestiga sa nakaraan ni Kiki, mas lalo lamang naging malinaw na may mga bagay na sadyang itinago, mga record na nawala, mga detalye na tila binura ng sinasadya, at sa halip na magdulot ito ng pagdududa, lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang desisyon na manatili sa tabi ni Kiki, dahil kung may isang bagay siyang natutunan mula sa nakaraan, iyon ay ang hindi basta husgahan ng isang tao batay sa sinasabi ng iba. At habang ang mundo sa paligid niya ay patuloy na umiikot sa kapangyarihan at interes, pinili niyang ituon ang pansin sa isang bagay na mas personal, mas totoo, at mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon.
Sa muling pagkikita nila matapos ang kasal, walang engranding eksena, walang dramatikong pagyakap, kundi isang tahimik na pag-uusap na puno ng mga tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. At sa pagitan ng kanilang mga salita ay may mga puwang na puno ng alaala ng hindi nasabi at ng mga damdaming hindi pa nila kayang pangalanan. At habang nakatingin si Jing Chen kay Kiki, napagtanto niyang ang babaeng nasa harap niya ay hindi na lamang ang batang nakilala niya noon, kundi isang taong mas malalim, mas komplikado, at mas matatag kaysa sa inaakala niya. At sa halip na matakot sa pagbabagong yon, mas lalo siyang nahila palapit dito. Hindi rin naging madali para kay Kiki ang tanggapin ang muling pagpasok ni Jing Chen sa kanyang buhay. Dahil sa kabila ng lahat ng alaala at pangako, may bahagi sa kanya na natutong maging maingat, na hindi na agad magtiwala, na hindi na basta maniwala sa mga salitang maaring mawala muli sa paglipas ng panahon. Ngunit sa bawat pagkakataong pinipili ni Jing Chen na manatili, sa bawat kilos na nagpapakita na hindi na siya ang batang dati niyang iniwan, unti-unting nababawasan ang distansyang pilit niyang pinananatili. At kahit hindi niya ito aminin, may isang bahagi sa kanya na nais muling maniwala. Ngunit ang kanilang muling pagkikita ay hindi lamang tungkol sa damdamin, kundi tungkol din sa laban na kailangan nilang harapin. Dahil ang pamilya Ning ay hindi basta susuko, ang kanilang kapangyarihan at impluwensya ay hindi madaling kalabanin. At habang si Kiki ay unti-unting binabawi ang kanyang karapatan bilang tunay na tagapagmana, mas lalo siyang pinipilit na pabagsakin ng mga taong natatakot mawala ng kontrol. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Jing Chen ay nananatili sa kanyang tabi, hindi bilang isang tagapagligtas kundi bilang isang kakampi, isang taong handang tumayo kasama niya kahit hindi niya kailangan ng proteksyon. Sa bawat araw na lumilipas, ang pagitan nila ay hindi na katulad ng dati. Hindi na ito isang simpleng relasyon ng tutor at estudyante, kundi isang koneksyon na mas malalim, mas tahimik, ngunit mas matibay. At sa gitna ng mga intriga, paninira at mga laban na kailangang harapin, may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw sa kanilang dalawa, na ang kwentong nagsimula sa ilalim ng ulan ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, hindi na sila basta manonood lamang sa mga nangyayari, kundi sila mismo ang pipili kung paano ito magpapatuloy. Habang ang mga araw ay patuloy na lumilipas at ang mga laban nila ay tila walang katapusan, isang bagay na hindi nila inaasahan ang nagsimulang mangyari. Ang pagmamahal na hindi nila inaasahan ay nagsimulang magtanim ng mga ugat sa kanilang mga puso. Hindi ito nangyari ng mabilis, hindi ito ang uri ng kwento kung saan ang dalawang tao ay bigla na lang magtatapos sa pagyakap o halikan sa gitna ng ulan. Hindi. Ang kanilang pagmamahal ay nagsimula bilang isang tahimik na pagkakaintindi. Pagkakaintindi na hindi nangangailangan ng maraming salita, kundi ng mga simpleng pagkilos at mga titig na mas malalim pa sa kung anong nasasabi. Si Jing Chen, na dating natatakot magtiwala, ay nagsimulang makita ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam na matagal na niyang itinagong naglalakbay sa ilalim ng kanyang pader ng mga prinsipyong itinaguyod ng kanyang pamilya. Habang siya ay lalapit kay Kiki, hindi na ito tungkol sa kaligayahan o pag-aari, kundi tungkol sa pakiramdam ng pagiging buo at totoo. Dahil ang mga bagay na hindi mo iniisip na magiging mahalaga ay siyang nagpapakita ng pinakamalalim na kahulugan. Sa bawat gabi na magkasama sila, habang ang mga ulap ay tila nagsisilbing harang sa mga bituin, may mga pagkakataong hindi nila kailangang magsalita. Ang presensya nila ang nagsasalita para sa kanila. Isang presensya na nagsasabi na kahit anong hirap ang dumating, may isang tao na maghihintay, may isang tao na hindi tatalikod. Si Kiki, na nagsimula bilang isang batang tahimik at puno ng pag-aalinlangan, ay natutong maniwala muli sa pagmamahal. Hindi dahil sa mga pangako ng mga salita, kundi dahil sa mga simpleng sandali kung saan ang puso ng isa ay matapang na nagsasabing, "Narito ako." Ngunit ang mundong kanilang ginagalawan ay puno ng pagsubok, at sa bawat hakbang na kanilang pinipili, may mga hadlang na tila
nagpapahirap sa kanila. Ang pamilya ni Kiki, na matagal nang nagtakda ng mga limitasyon sa kanyang buhay, ay patuloy na nagpapadala ng mga mensahe ng kabiguan. Ang kanyang ama, na minsan ay naging dahilan ng kanyang mga pagluha, ay hindi maipaliwanag ang galit at inggit na tanging siya lang ang makakaalam. Samantalang ang pamilya Ning ay patuloy na nagsusumiksik ng kanilang kapangyarihan. Hindi pa rin tumitigil si Jingchen at Kiki sa kanilang laban. Ang laban na ito, na hindi nila pinili, ay naging isang bahagi na ng kanilang buhay. Ngunit sa bawat pagsubok ay may mas matibay na desisyon na nabubuo sa kanilang mga puso. Kung magkasama sila, wala nang hindi kayang harapin. Ngunit dumating ang isang punto kung saan mas pinili ni Kiki na maglaan ng oras upang mag-isa. Sa isang gabi ng katahimikan, habang siya ay nakaupo sa maliit na terasa ng kanilang bahay, tinanong niya ang sarili, ano nga ba ang gusto ko? Ano ba ang talagang pinapahalagahan ko? Ang mga sagot ay dumating hindi agad-agad. Ang pagkakaroon ng tao sa iyong buhay na maasahan ay isang biyaya. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging buo sa sarili, ang pagkakaroon ng kalayaan upang magdesisyon ng walang takot, ay isang bagay na hindi niya kayang isakripisyo. Minsan, ang pinakamalupit na desisyon ay hindi kung paano ka mananatili sa isang relasyon, kundi kung kailan mo pipiliing magpatuloy sa iyong sariling landas. At ang desisyong iyon ay hindi siya ginawa ng mag-isa. Sa dulo ng gabi, ang mga tanong na naglalaban sa kanyang isipan ay napagtanto niyang ang mas mahalaga ay ang maging buo at hindi nakatali sa mga inaasahan ng ibang tao. Si Jingchen, na patuloy na nagmamasid mula sa malayo, ay napansin ang pagbabago sa kanyang mata. Wala siyang imik, ngunit alam niyang hindi ito dahil sa pagkatalo. Alam niyang ito ay dahil sa isang bagay na mas mataas pa sa lahat ng nauunang pagsubok, at iyon ay ang paghahanap ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at relasyon. Hindi lahat ng bagay ay kailangang madali. Minsan, ang pinakamagandang relasyon ay nagmumula sa mga tahimik na desisyon na isinasagawa na hindi minamadali. Kaya't pinili niyang maghintay. Hindi siya nagmadali, hindi siya nag-alinlangan. Alam niyang darating ang panahon na magkakaroon sila ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanilang kwento. Ngunit sa oras na iyon, kailangan nilang matutunan ang mga bagay na mas malalim sa pagmamahal, ang matutong palayain ang isa't isa at magtiwala na darating din ang tamang panahon. Isang linggo matapos ang kanilang pagkakahiwalay, nakatanggap si Kiki ng isang liham mula kay Jingchen. Hindi ito isang liham ng pangako, kundi isang liham ng pag-unawa. Sinabi niya sa liham na kahit gaano pa man kalayo ang kanilang landas, kahit gaano pa sila nagsimula, siya ay hindi titigil sa paghahanap ng tamang pagkakataon. Pinili niyang maghintay, hindi para sa kanya lamang, kundi para sa kanilang dalawa. Ang liham na iyon, bagamat hindi puno ng magarbong salita, ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan kay Kiki. Hindi niya inaasahan na si Jingchen ay maghihintay, ngunit sa isang liham na puno ng pag-unawa at respeto, naramdaman niyang sa kabila ng lahat ng pagbabago at pagkatalo, may pagkakataon pa para sa kanilang kwento. Hindi ito isang pangako ng walang hanggan, kundi isang pangako ng muling pagtutok sa isa't isa, ng hindi pagbitaw hanggat hindi pa tapos ang kanilang laban. Ang mga araw na dumaan ay punong-puno ng mga tanong at mga hindi nasabing sagot. Ngunit habang ang buhay ni Kiki ay patuloy na gumagalaw, may mga sandaling unti-unti niyang napagtanto na ang kanyang lakas ay hindi nakasalalay sa kanyang nakaraan o sa mga pangako ng ibang tao. Sa kabila ng lahat ng sugat, mga pagkatalo at mga pag-aalinlangan, natutunan niyang yakapin ang kanyang sariling lakas, ang pagiging buo sa sarili, at higit sa lahat, ang pagtakbo sa sariling landas na hindi nakatali sa mga pangarap ng iba. Si Jingchen naman, sa kanyang paghihintay, ay natutong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi isang bagay na pwedeng ipilit. Natutunan niyang ang pinakamahusay na uri ng pagmamahal ay yaong may pag-unawa at respeto sa oras at espasyo ng isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas, napagtanto niyang hindi siya makakabuo ng isang tunay na relasyon kung hindi niya alam
kung paano maging buo muna sa kanyang sarili. Hindi na siya ang batang walang direksyon, kundi isang lalaking handang maghintay, hindi para sa kanyang sariling kaligayahan, kundi para sa kaligayahan ng taong minamahal niya. Hindi madali ang maghintay, ngunit sa bawat pagdaan ng araw, ang mga sandaling puno ng pagdududa ay napapalitan ng mga sandali ng tiwala. Kahit na si Kiki ay patuloy na naglalakbay sa kanyang sariling landas, ang liham ni Jingchen na puno ng pag-unawa at pangako ay nagsilbing ilaw sa madilim na mga gabi ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, unti-unti niyang nakikita ang mas malinaw na larawan ng kanilang pagkakaintindihan. Ang kwento na hindi nagtatapos sa kasal, hindi rin nagtatapos sa mga pangako, kundi sa pagbuo ng kanilang sariling landas. Isang gabi, habang ang buwan ay matamis na nagpapakita ng kanyang liwanag sa tahimik na kalangitan, naglakad si Kiki sa isang parke na minsang nagsilbing lugar ng kanilang mga pag-uusap. Ang bawat hakbang ay may kasamang alaala ng mga araw na puno ng mga pangarap at hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa gabing iyon, may isang pakiramdam na nagsimulang magbalik. Ang pakiramdam ng pagiging buo, ng pagiging handa. Habang ang hangin ay dumaan sa kanyang buhok, naramdaman niyang may isang pinto na unti-unting nagbubukas sa kanyang harapan. At sa kabila ng lahat ng nagdaang sakit, handa na siyang dumaan dito. Si Jingchen naman, na madalas maglakad sa mga kalsadang dati nilang tinahak, ay nakatanggap ng tawag mula kay Kiki. Hindi ito isang tawag ng paghingi ng tawad, kundi isang tawag ng pag-unawa. Isang tawag na nagsasabing handa na siyang muling magsimula. Handa na siyang magbigay ng pagkakataon hindi lamang kay Jingchen, kundi pati na rin sa sarili niyang mga pangarap at layunin. Jingchen, sabi ni Kiki sa kabilang linya, ang boses niya ay puno ng mga hindi nasabing saloobin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, ngunit handa na akong maglakbay ulit. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin, para sa ating dalawa. Kung ikaw ay nandyan pa rin at handang maghintay, handa na akong magsimula muli. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng isang bagong simula, hindi isang pagtatapos, kundi isang pagpili ng bagong landas. Hindi pa nila alam kung ano ang magiging hugis ng kanilang kwento, ngunit alam nilang magkasama pa rin silang humahakbang. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, sa kabila ng lahat ng mga alon ng buhay, nagkaroon sila ng bagong pananaw. Ang pagmamahal ay hindi isang daan na palaging buo at walang pag-aalinlangan, kundi isang paglalakbay na puno ng mga pagbabago, ng mga hakbang na minsan ay magkasama, minsan ay magkalayo, ngunit laging nagbabalik sa isa't isa. Mula sa mga liham, mga tawag, at mga pagsubok na patuloy nilang hinaharap, natututunan nila na ang relasyon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa mga hakbang na ginagawa nilang magkasama. Mga hakbang ng pagtanggap, ng pag-unawa, at higit sa lahat, ng pagmamahal na hindi kailanman natatapos. Sa bawat pag-ikot ng oras, sa bawat hakbang ng kanilang mga buhay, muling nagsimula ang isang kwento na walang katapusan, na puno ng pangako ng mas magandang bukas. Habang ang mga buwan ay patuloy na dumaan, naging mas malinaw sa kanila na ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale na may isang tiyak na wakas. Hindi lahat ng mga tanong ay nasasagot kaagad. Hindi lahat ng mga problema ay nauresolba ng mabilis. Ang pagmamahal, sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, ay isang proseso, isang patuloy na paglalakbay na hindi kailanman natatapos. Si Jingchen, na patuloy na nagpupunyagi sa kanyang mga negosyo at pag-aaral, ay natutong balansehin ang kanyang personal na buhay at propesyon. Hindi na siya ang batang ipinanganak na may ginto sa kamay, kundi isang lalaking natutong magsikap, magtrabaho ng husto, at magbigay halaga sa mga simpleng bagay. Ang mga pagkakataon na minsan ay nahulog siya, ang mga sandaling puno ng kalungkutan, ay naging bahagi ng kanyang lakas, at sa bawat pagkatalo, natutunan niyang bumangon at magpatuloy. Si Kiki, sa kanyang bahagi, ay natutunan ding tanggapin ang mga pagbabago, ang mga bagay na matagal niyang iniiwasan, ang mga lihim ng kanyang pamilya, ang mga galit na matagal na niyang pinapasan, ay unti-unting napatawad
at nalimot. Hindi madali ang magpatawad, hindi madaling tanggapin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila ni Jing Chen, unti-unti niyang nahanap ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagiging buo, ang pagkakaroon ng kalayaan, ay hindi lamang nangangahulugang mag-isa. Ito ay nangangahulugang mayroon kang mga taong handang magsakripisyo at maglakbay kasama ka. At sa huling mga linggong iyon, bago magbago ang taon, isang napakalaking desisyon ang kanilang ginawa. Ang magtulungan, hindi lamang sa kanilang mga personal na buhay, kundi sa mga layunin at pangarap nila. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila, ngunit ang mahalaga ay hindi na sila natatakot. Kung may isang bagay na natutunan nila, ito ay na ang buhay ay hindi palaging makakamtan ng walang pagsubok. Ngunit sa mga pagsubok na yon, doon nagsisimula ang tunay na lakas. Ang lakas ng isang tao na handang magpatuloy at magsikap para sa mas magandang bukas, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong minamahal. Nagdesisyon silang magsimula ng negosyo ng magkasama. Isang negosyo na magsusulong ng kanilang mga advokasya. Isang negosyo na magsusulong ng edukasyon at pagtulong sa mga kabataang naghahanap ng pagkakataon. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang magiging epekto nito, ngunit alam nilang ito ang tamang hakbang. At sa kanilang mga mata, mas mahalaga ito kaysa sa anumang material na bagay na nakuha nila. Isang araw, habang naglalakad sila sa tabing dagat, ang mga alon ng dagat ay malumanay at ang araw ay nagsisimulang lumubog sa likod ng mga bundok. Ang tanawin ay hindi perpekto, ngunit ito ang pinakamagandang tanawin na kanilang naranasan. Nakasama nila ang bawat isa sa isang tahimik na sandali, tinitingnan ang hinaharap na puno ng mga pangako. Hindi nila kailangan ng mga salita upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ngiti, ang bawat hakbang na magkasama ay nagsasalita ng higit pa sa lahat ng mga salitang hindi nila nasabi. Hindi ko alam kung anong magiging bukas natin, sabi ni Jing Chen. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at pag-asa. Pero sa lahat ng ito, natututunan ko na ang pinakamahalaga ay hindi ang mga bagay na nakuha natin, kundi ang mga taong nakasama natin sa bawat hakbang. Si Kiki, na noon ay matagal nang natutong magpatawad, ay tumingin kay Jing Chen. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng lumulubog na araw. Tama ka, sagot niya. Ang pinakamahalaga ay ang bawat hakbang na magkasama tayo. Dahil walang kahit anong tagumpay ang may halaga kung wala kang makakasama. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa tahimik na dagat, nagkaroon sila ng bagong pangako. Hindi na isang pangako ng kaligayahan o tagumpay, kundi isang pangako ng pagiging buo sa isa't isa, ng pagtanggap sa mga pagkatalo at tagumpay, ng pag-ibig na hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga simpleng sandali ng pagsasama at pag-unawa. Nagsimula sila muli, hindi bilang dalawang taong naglalakbay ng mag-isa, kundi bilang dalawang taong magkasama sa bawat hakbang, handa na harapin ang anumang hamon na darating. At habang ang taon ay natapos, nagsimula silang magsulat ng bagong kwento, hindi sa mga pahina ng nakaraan, kundi sa mga bagong pahina ng kanilang buhay. At iyon ang kwento nila, kwento ng dalawang tao na natutong magtulungan, magpatawad, at higit sa lahat, magmahalan ng tunay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang bagong taon ay nagsimula, at habang ang mga araw ay dahan-dahang lumilipas, natututunan nilang ang bawat hakbang sa buhay ay hindi palaging makakamtan ng madali. Ngunit sa lahat ng kanilang pinagdadaanan, mas lalo nilang nararamdaman na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kung paano nila tinanggap at hinarap ang bawat pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, mga pagsubok na minsang naghiwalay sa kanila. Ngunit ngayon ay naging dahilan kung bakit sila mas matatag, mas buo. Sa unang taon ng kanilang negosyo, bagamat puno ng mga pagsubok at pagkatalo, unti-unting naramdaman nila ang epekto ng kanilang mga pagsusumikap. Ang mga kabataang tinulungan nila,
Ang mga komunidad na kanilang pinuntahan upang magbigay ng edukasyon at oportunidad ay nagsimulang magbigay ng pag-asa sa kanila. Hindi man kasing laki ng kanilang inaasahan, ngunit sa bawat kabataan na natulungan, sa bawat buhay na nabago, ramdam nila na ito na ang simula ng tunay na layunin nila. Ang kanilang negosyo ay hindi lamang naging isang pamumuhunan, ito ay naging isang misyon na nagbukas ng pinto ng pagkakataon para sa mga taong dati-rati ay walang access sa mga ganitong oportunidad. Si Jing Chen, na dati ay nakatanim sa mundo ng negosyo, ay nagsimulang maglaan ng oras para sa mga bagay na mas malalim, mas personal. Hindi na siya tumutok lamang sa kita at tagumpay. Natutunan niyang maglaan ng oras para kay Kiki, para sa kanilang negosyo, at higit sa lahat, para sa kanilang sarili. Bawat hakbang nila ay hindi na lamang batay sa negosyo, kundi sa mas malalim na layunin. Ang maging bahagi ng pagbabago at magbigay ng inspirasyon sa iba upang magsimula ng kanilang sariling kwento ng tagumpay. Si Kiki naman, na patuloy na nagsisilbing haligi ng kanilang kumpanya, ay nagsimula ng magsalita ng mas malalaking pangarap, hindi lamang para sa kanilang negosyo, kundi para sa lahat ng kabataang katulad niya na hindi nakaranas ng parehong mga oportunidad sa buhay. Hindi na siya ang batang probinsya ng walang lakas o tiwala sa sarili. Ngayon, siya ay isang leader na nagpapakita ng lakas at tapang sa harap ng mga pagsubok. Ang mga hamon na kanilang hinarap ay naging pundasyon ng kanyang lakas at pagpapasya. Ang kanyang pagkatao ay hindi na tanging sa kahirapan at mga sakripisyo, kundi sa mga magagandang desisyon at layunin na kanyang tinahak. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at mga pagkatalo, may mga araw pa rin na may mga tanong na hindi nasasagot, mga sandali ng takot at pag-aalinlangan na bumabalik. Ngunit sa bawat hakbang na magkasama nila, natututunan nilang hindi nila kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay patuloy nilang pinipili ang isa't isa, pinipili ang kanilang negosyo, at higit sa lahat, pinipili ang kanilang sarili bilang mga individual at bilang magkasama. Hindi lahat ng tagumpay ay nakamit agad. May mga sandali ng pagkatalo, ng pagsubok, ngunit ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang bilis ng tagumpay, kundi ang lakas upang magpatuloy, upang magbigay at magtulungan. Isang gabi, habang sila ay magkasama sa isang simpleng dinner sa bahay, isang tanong ang lumitaw mula kay Kiki. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong, ngunit hindi niya nagawa. King Chen, sa lahat ng ito, ano nga ba ang talagang gusto mong makamtan? Tanong niya habang ang kanyang mata ay puno ng malalim na kuryosidad. Si Jing Chen, na madalas tahimik at hindi masyadong nagbabalik ng tanong, ay sumagot ng dahan-dahan. Gusto ko lang sana na magpatuloy tayo, magpatuloy na magbigay, magpatuloy na magtulungan, at magpatuloy na maging masaya sa kung ano tayo ngayon. Hindi na ang mga pangarap na nakatanim sa aking utak, kundi ang mga simpleng sandali ng kasiyahan na pinagsamahan natin. Ang mga salitang iyon ay hindi isang sagot na nakabase sa material na bagay o tagumpay. Hindi ito ang klase ng sagot na inaasahan ni Kiki, ngunit ito ay sagot na may malalim na kahulugan. At sa mga salitang iyon, natututunan nilang pareho na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung anong klaseng buhay ang nabuo mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa mga bagay na ginawa mong mahalaga, at sa mga pagdesisyon na may malasakit at pagmamahal. Habang ang mga tao ay dumaan at ang kanilang buhay ay patuloy na nagbabago, may isang bagay na hindi kailanman nagbago sa kanilang kwento. At iyon ay ang pagmamahal na nagsimula sa isang simpleng ulan, sa isang pagkakita ng dalawa, sa ilalim ng mga bituin. Minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa mga pagsubok at tagumpay. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinipili ang isa't isa sa kabila ng lahat ng paghihirap at kung paano mo ipinaglalaban ang iyong kwento, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bawat hakbang na magkasama. At sa paglipas ng mga taon, sa kabila ng lahat ng mga tanong,
Ang kwento nila ay patuloy na nagsusulat ng bagong kabanata. Hindi nila alam kung ano ang darating, ngunit handa silang magsimula muli, patuloy na maglakbay, magkasama. Bilang mga taon ay dumaan, ang buhay ni Jingchen at Kiki ay naging isang tula ng mga hakbang na may tamang ritmo, hindi perpekto, ngunit punong-puno ng lalim at mga kwento na nagbubukas ng puso. Sa bawat taon na lumilipas, sila ay nagiging mas maligaya. Hindi dahil sa mga material na bagay na kanilang nakamtan, kundi dahil sa mga simpleng sandali ng buhay na nagbigay halaga sa kanilang relasyon. Sa paglipas ng panahon, nagsimula silang magkaroon ng mga bagong pangarap, mas malalaking layunin. Habang ang kanilang negosyo ay lumago, pinili nilang magbigay ng higit pang pagkakataon sa mga kabataang nangangailangan ng edukasyon, magtayo ng mga komunidad ng pagtutulungan, at magbigay ng pag-asa sa mga kabataan na dati ay walang makitang bukas. Ang kanilang mga pagsusumikap ay nagbigay daan sa isang bagong misyon, ang magtulungan, hindi lamang upang magtagumpay sa negosyo, kundi upang mapabuti ang kalagayan ng iba. Ang mga taong kanilang tinulungan, ang mga kabataang naging bahagi ng kanilang advokasya, ay naging buhay na patunay na ang bawat hakbang na kanilang pinili ay hindi na sayang. Minsan, ang malalaking pangarap ay nagsisimula sa mga simpleng hakbang. Ang kanilang mga kwento ng tagumpay ay hindi lamang ipinagdiriwang ng pamilya at mga kaibigan, kundi ng buong komunidad. Si Jingchen at Kiki ay naging simbolo ng pagbabago, hindi dahil sa kung ano ang kanilang nakuha, kundi dahil sa kung paano nila binago ang buhay ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na naranasan nila, hindi pa rin nila iniwasan ang mga pagsubok. May mga panahon na ang mga sakripisyo at mga desisyon na kailangang gawin ay naging mabigat. Nagkaroon din sila ng mga sandali ng hindi pagkakasunduan, mga oras na tinanong nila ang isa't isa kung tama ba ang mga hakbang na kanilang ginawa. Ngunit sa bawat pagsubok, sa bawat pagkatalo, natututunan nilang magsama at magtulungan ng higit pa. Ang bawat hindi pagkakasunduan ay naging pagkakataon upang mas lalo nilang maunawaan ang isa't isa, mas lalo nilang mapagtibay ang kanilang relasyon. At sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng gabing maliwanag ang buwan at ang hangin ay malamig, magkasama silang nakatayo sa harap ng isang bagong bahay na kanilang itinayo. Hindi ito isang marangyang palasyo, kundi isang tahanan na puno ng mga alaala ng mga hakbang na kanilang pinili, mga desisyong hindi laging madaling gawin, ngunit mga desisyong nagbigay sa kanila ng kasiyahan at pagmamahal. Ito na ang simula ng bagong kabanata, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng natulungan natin. Sabi ni Jingchen, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at pananabik. Tama ka, sagot ni Kiki. Ang kanyang mata ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kwento natin ay hindi natatapos sa isang tagumpay o sa isang pangako. Ito ay patuloy na binubuo sa bawat hakbang na magkasama tayo. Ngunit alam nila pareho na sa kabila ng lahat ng kanilang nakamtan, ang pinakaimportanteng bagay ay ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Hindi ito natapos sa mga huling pahina ng kanilang kwento, dahil ang kwento nila ay patuloy na isinusulat sa bawat araw, sa bawat hakbang na magkasama nilang tinatahak. Hindi na nila tinanong kung ano ang susunod. Alam nilang ang susunod na hakbang ay pareho nilang pipiliin, hindi para sa sarili, kundi para sa bawat isa, para sa kanilang mga pangarap, at para sa lahat ng tao na makikinabang mula sa kanilang kwento ng pagbabago. Sa isang tahimik na gabi, habang ang mga bituin ay dahan-dahang lumilitaw sa langit, nagtagpo ang kanilang mga mata at isang matamis na ngiti ang ibinahagi nila sa isa't isa. Ang ngiti na iyon ay hindi lamang simbolo ng pagmamahal, kundi isang pagpapaalala sa kanila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga tagumpay o pagkatalo, kundi sa pagpili na magpatuloy magkasama, handa na harapin ang lahat ng hamon ng buhay. Ang kwento nila ng pagmamahal, pagtutulungan
At pag-asa ay hindi nagtatapos dito. Ito ay patuloy na magpapatuloy dahil ang mga kwento ng mga tao na magkasama sa hirap at ginhawa ay walang katapusan. Ito ang kwento ng dalawang taong natutong magpatawad, magtulungan, at higit sa lahat, magsimula muli.